So, magandang umaga, Ma'am Pacquiao. Ako si Rizlan ZF Dusal. At ngayon, ang tatalakayan ko ay kung ano ang aking natutunan sa mga teorya ng pagbasa. So, may 4 na teorya ng pagbasa. Ito ay, ang una ay ang bottom-up. Ang bottom-up ay tinatawag rin na outside-in o data-driven. At ito ay ang mga mambabasa ay nagsisimula sa pinakamaliit na yugto. Ang pinakamaliit o pinakamababa na yugto. Ang pinakamababa na yugto ay ang letra o tunog. So, ang letra o tunog ay inaalam natin kung ano ang letra at kung ano naman ang tunog nito. Ang pangalawang yugto ay ang mga salita. So, dito sa mga salita ay nalalaman na natin kung paano bigkasin ang salita na iyan. At ang panghuli ay ang kahulugan. So, ang kahulugan ay dito na natin malalaman kung ano ang kahulugan sa binasang salita. Naman ay tatalakayin natin ang pangalawang teorya sa pagbasa. At ito ay ang top-down o tinatawag rin na inside-out o conceptually driven. So, kung kanina sa bottom-up, nagsisimula tayo sa pinakamababa o pinakamaliit, ngayon naman magsisimula tayo sa pinakamataas o pinakamalaki. At ito ay ang kahulugan. So, inuunawa muna ang isang salita, pagkatapos nito ay syntaxis, modelo o padron ng wika. At ang panghuli ay ang pag-uugnay sa wika. So dito sa top down inuna ang kung ano ang kahulugan sa salita bago mo mabasa ang isang salita. Bago mo malaman kung ano ang tunog sa salitang ito. Sa pangatlong teorya sa pagbasa. So, ang pangatlong teorya sa pagbasa ay ang interactive. So, ang interactive ay ang pagbabasa ng may pag-unawa. So, kailangan mong unawain ang iyong binabasa at hindi ka lang dapat nagbabasa lang. Kailangan mo talagang unawain ito para ikaw ay makasagot sa comprehension questions. So, ang pang-apat ay ang schema. So, ang schema ay ang mga salita na walang kahulugan at nakabase ka lang sa kung ano ang iyong nalalaman noon sa iyong dating kaalaman at malalaman mo lang ang kahulugan nito kapag nagbibigay na ng mga halimbawa o mga teksto na naglalarawan sa salitang ito. Ngayon naman, dumako tayo sa uri ng pagbasa ayon sa pamamaraan. So, may 5 uri ng pagbasa ayon sa pamamaraan. So, ang una ay ang pahapyaw na pagbasa. So, ang pahapyaw na pagbasa ay ang kunwari, nagbabasa ka o naghahanap ka ng isang impormasyon o datos na kailangan mong sagutan. So, magbabasa ka sa unang paragraph, ngunit naghahanap ka rin ng sagot sa pangalawang paragraph. Bali nagbabasa ka at nagbabasa ka rin sa baba. 'Yon. Ngayon naman, dumako tayo sa pangalawang uri ng pagbasa ayon sa pamamaraan. So, ang pangalawa ay ang mabilis na pagbasa. So, ang mabilis na pagbasa ay sa madalian mong pagbasa para malaman kung tungkol saan ang isang teksto. So, ang pangatlo naman ay paaral na pagbasa. So, dito sa paaral na pagbasa kinakabisado mo ang iyong binabasa para ginagamit ito kung magkakaroon kayo ng pagsusubok sa isang klase. Kailangan mong inaaral at kinakabisado ang iyong binabasa. 4 naman na uri ng pagbasa ayon sa pamamaraan ay ang pagsusuring basa. So, sa pagsusuring basa ay dito kailangan mong isipin ng maayos ang isang bagay para ikaw ay makapagbigay ng detalyadong impormasyon dahil kung ikaw ang nagsusuri.
Naman sa panghuling uri ng pagbasa ayon sa pamamaraan, at ito ay ang pamumunang pagbasa. So ang layunin ng pagbasa, ang uri ng pagbasang ito ay ang malaman mo ang kabuuan ng isang teksto. So dito kailangan mong malaman ang pamagat, ang tema, at kung ano ang nilalaman ng teksto, mga bantas na kanyang ginamit, mga tama ang kanyang pag-spelling sa isang salita, at tama ang mga bantas sa teksto. Ngayon naman, ang tatalakayin natin ay ang pitong pamamaraan sa pagbasa. So, ang una ay ang skimming. So, ang skimming ay ang mabilisang pagbasa, at ang babasahin mo lang dito ay ang pamagat at ang mahahalagang parte ng isang teksto. So, ang pangalawa ay ang scanning. So, ang scanning ay ito ang mabilisang paghahanap ng isang impormasyon o isang datos. Kunwari, may katanungan ng iyong guro at ang kaniyang tanong ay nakabase sa isang teksto. So, ginagamit mo ang scanning para malaman mo ang sagot sa tanong ng iyong guro. Sunod ay ang kaswal. So, sa kaswal ay ang pagbabasa ng walang pagmamadali, at ginagamit lamang ito kung ikaw ay nagpapalipas oras lamang sa pagbabasa. So, ang pang-apat ay ang komprehensibo. So, sa komprehensibo ay ang masusing pagbasa sa bawat detalye ng teksto, at kailangan mong unawain ang bawat teksto para ikaw ay makasagot sa katanungan ng iyong guro. Ikaw naman ay gagawa o bubuo ng isang pagpapasya, ay gagamitin mo ang panglimang pamaraan sa pagbabasa. At ito ay ang critical. So, dito sa critical ay sinusuri mo kung ano talaga ang katotohanan o ang kabuuan ng isang teksto para makagawa ka ng pagpapasya. At ang pang-anim ay ang pamuling pagbasa. So, mula sa salitang pamuling, so ito ay ang pagbabasa mo ng paulit-ulit para mas maintindihan ang iyong binabasa. Ang panghuling pamaraan sa pagbabasa ay ang basang tala. So, dito sa basang tala ay habang ikaw ay nagbabasa ay nagmamarka ka rin ng mga mahahalaga o importanteng mga impormasyon. Naman tayo sa panghuling na ating tatalakayin, at ito ay mga gabay sa pagbasa at pagsusuri ng mga teksto sa iba't ibang disiplina. So, ang una ay kailangan nating suriin ang ang kabuuan ng isang teksto at intindihin ito. Pangalawa ay ang tukuyin ang mga mahahalaga o mga pangunahing ideya sa isang teksto, at pwede rin kailangan mong tukuyin ang mga ebidensya na ginamit ng mga akda. At ang pangatlo ay ang pagbibigay pansin sa ginamit na estilo ng may akda. Pang-apat, ang panghuli ay ang magkaroon ng pagtataya sa teksto, tulad ng kung ang ginawang teksto ba ng may akda o ng manunulat ay kompleto at mapapaniwalaan ba ang ginawa ng manunulat o ng may akda. Yun lang po, at maraming salamat sa pakikinig. Magandang araw.